salamat. Stayed with us and tinulungan mo kami na mapagpatuloy ang serbisyo. Isang matinding krisis sa Kapamilya Network mula sa mga usap-usapan tungkol kay Kim Chiu hanggang sa diumano ay pagsususpinde kay Cory Videnes na nagdulot ng malaking pambansang kontrobersya at takot sa mga namumuhunan. Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Isang napakalaking balita at pambihirang kontrobersya ang kasalukuyang yumayanig sa mga haligi ng industriya ng aliwan sa Pilipinas. Mula sa mga makukulay na ilaw ng entablado hanggang sa malamig at formal na mga silid ng lupon ng mga direktor sa Kapamilya Network, isang higanting bagyo ng krisis ang kasalukuyang pumapalibot sa buong kumpanya. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa tila isang simpleng chismis lamang sa internet tungkol sa umano ay pagdadalang tao ng sikat na aktres, host at tinaguriang chinita princess na si Kim Chiu. Ngunit ang itinuturing ng marami na usap-usapan lamang ay mabilis na lumobo at naging isang ganap na krisis sa korporasyon na naglagay sa malaking panganib sa pananalapi at kredibilidad ng nasabing media giant. Ayon sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga panloob na pinagmulan na malapit sa mataas na pamunuan ng network, ang balitang ito ay hindi lamang nanatili sa mga komento sa social media. Mabilis itong nakarating sa mga opisina ng mga matataas na ekutibo matapos makatanggap ng magkakasunod na tawag mula sa mga kinatawan ng mga malalaking brand at advertiser. Ang mga kumpanyang ito na may hawak na milyon-milyong pisong halaga ng mga kontrata at endorsement kasama si Kim Chiu ay agad na nabahala sa kawalan ng malinaw at mabilis na opisyal na pahayag mula sa Pampublikong Relasyon o IF Department ng Kapamilya Network. Ang kawalan ng agad na paglilinaw ay itinuring ng mga mamumuhunan bilang isang malaking senyales ng hindi maayos na pamamahala sa imahe ng kanilang pangunahing bituin. Dahil sa lumalalang takot at sa bantang pagbawi ng mga multimilyon peso advertisement deals. Napilitan di umano ang lupon ng mga direktor na magpatawag ng isang pambihirang at emerhensyang pagpupulong sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa gitna ng matinding tensyon at palitan ng matitinding salita sa pagitan ng mga miyembro ng lupon, lumabas ang mga ulat na ang kilala at respetadong Chief Operating Officer para sa broadcast na si Cory Videnes ay patawan ng pansamantalang suspensyon. Ang marahas na hakbang na ito ay isinagawa habang gumugulong ang isang malalim at mabilis na investigasyon ukol sa kung paano napabayaan ng kanyang departamento ang mabilisang pag-apula sa kumakalat na balita bago ito makarating at makaramdam ng takot ang mga kliyente ng network. Sinasabi ng mga nakakaalam sa usapin na ang pangunahing ibinabato kay Cory Videnes at sa kanyang pangkat ay ang kapabayaan sa krisis sa komunikasyon. Sa modernong panahon ng media, ang bawat minuto ay napakahalaga upang protektahan ang pampublikong imahe ng isang malaking kumpanya. Ang kawalan ng mabilis na aksyon upang patayin ang mga maling impormasyon at tsismis sa loob lamang ng ilang oras ay nagdulot ng malaking pinsala sa tiwala ng mga namumuhunan. Dahil dito, itinuturing ng ilang mga ehekutibo na ang kapabayaang ito ay direktang naglagay sa panganib sa inaasahang kita ng kumpanya para sa buong taon, kung saan milyon-milyong piso ang posibleng mawala kung magtutuloy-tuloy ang pagkumpronta ng mga kliyente at advertiser. Samantala, sa mismong loob ng studio ng pangtanghaling palabas na It's Showtime, ramdam na ramdam ng buong production team, mga tekniko at maging ng mga kasamahang hosts ang hindi maiwasang tensyon at nakabibinging katahimikan. Sa mga nagdaang araw, bagamat pinipilit ng bawat isa na magpakita ng profesionalismo sa harap ng kamera, hindi maikakaila ang takot at pag-aalinlangan sa likod ng entablado. Ang mga empleyado at kasamahang artista ay patuloy na naiiwan sa dilim habang nakikita ang patuloy na pagpasok at paglabas ng mga nagmamadaling ehekutibo sa mga salaming silid ng pamunuan upang ayusin ang mga nasirang ugnayan sa mga kliyente at namumuhunan. Ang patuloy na pananahimik ng kampo ni Kim Chiu pati na rin ng opisyal na tagapagsalita ng Kapamilya Network ay lalo lamang nagbibigay ng gasolina sa patuloy na nag-aalab na mga haka-haka ng publiko at ng iba't ibang sektor ng media. Sa halip na kumalma ang sitwasyon, ang kawalan ng malinaw na pagtanggi o pag-amin ay nag-iwan ng napakaraming tanong. May katotohanan nga ba ang mga balitang ito tungkol sa kalusugan at personal na buhay ng aktres? O ito ba ay isang napakalaking maling impormasyon na sinadyang ipakalat upang sirain ang reputasyon ng kumpanya at ng kanyang pangunahing bituin? Ang bawat oras na lumilipas ng walang opisyal na pahayag ay lalo lamang nagpapalalim sa krisis. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng isang napakalaking aral at katanungan sa buong industriya ng media at aliwan sa bansa.
Paano nga ba naging posible na ang isang hindi formal at walang basing balita mula sa iba't ibang sulok ng internet ay nakayang gumimbal at magpadapa sa isa sa pinakamalaking korporasyon ng media sa Pilipinas? Ipinapakita lamang nito kung gaano kabilis magbago ang takbo ng impormasyon ngayon at kung gaano karupok ang tiwala ng mga namumuhunan kapag hindi maayos na napapamahalaan ang komunikasyon sa gitna ng isang krisis. Upang mas lalo pang maunawaan ang lalim ng krisis na ito, kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang lahat ng ito sa loob ng nakalipas na ilang linggo. Ang mga balita tungkol sa pagbabago sa schedule ng mga proyekto ni Kim Chiu ay unang napansin ng ilang mga matiyag na taga-subaybay at tagapag-ulat sa radyo at telebisyon. Bagamat karaniwan lamang sa isang sikat na artista ang magkaroon ng pagbabago sa mga taping at shooting dahil sa paitaas na demands ng kanyang karera, agad itong binigyan ng ibang kahulugan ng ilang mga kritiko sa internet. Dito na nagsimulang bumuo ng mga teorya na mayroong inilihim na kondisyon sa kalusugan o diumano ay pagdadalang tao ang aktres na mabilis namang pinagpasapasahan ng mga netizen sa iba't ibang social media platforms. Nang magsimula ng maging viral ang mga post na ito, tila naging napakabagal ang tugon ng pamunuan ng kumpanya. Sa mga nakalipas na taon, ang Kapamilya Network ay kilala sa pagkakaroon ng mabilis at mabisang departamento ng pampublikong relasyon na agad na naglalabas ng mga opisyal na pahayag o formal na paglilinaw upang protektahan ang kanilang mga kontratadong artista. Subalit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng tila matinding pagkakaantala sa komunikasyon sa pagitan ng Talent Management Division at ng Corporate Communications Department, na nagbunga ng isang malaking puwang kung saan malayang nakapagpalaganap ng mga maling haka-haka ang publiko at ang ilang mga independenteng manunulat ng balita. Ang mga kumpanyang may malalaking kontrata sa pag-endorso kay Kim Chiu ay agad na nakaramdam ng pangamba para sa kanilang sariling mga brand image. Sa larangan ng negosyo, ang mga advertiser ay nagpumilit na makakuha ng direktang kasiguruhan mula sa network na ang kanilang mga pampublikong kampanya at mga nakatakdang advertisement ay hindi maapektuhan ng anumang kontrobersya. Nang walang maipakitang mabilis na malinaw na tugon ang pamunuan, ilang mga pangunahing kumpanya sa larangan ng kosmetiko, kasuotan, at pagkain ang nagbanta na gagamitin ang kanilang moral clause sa kontrata upang pansamantalang ihinto ang mga pondo at suporta sa kanilang mga pampromosyong material. Dahil sa banta ng posibleng pagkawala ng napakalaking kita sa advertising, ang mga miyembro ng lupon ng mga direktor ay agad na pumasok sa isang hindi inaasahang krisis sa pananalapi. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang simpleng usapin ng reputasyon ng isang artista, kundi isang usapin na tumama sa mismong pusod ng pananalapi ng kumpanya. Ang mga ekotibo na responsable sa pagpapanatili ng tiwala ng mga investor at advertiser ay nakakita ng malaking kapabayaan sa paraan ng paghawak ng krisis, na naging dahilan upang isisi ang buong pangyayari sa mga matataas na pinuno ng broadcast operations at communications management. Ang balita tungkol sa pansamantalang pagpataw ng suspensyon kay Cory Vidanes ay nagdulot din ng sarili nitong lindol sa loob ng kumpanya. Si Vidanes, nakilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakarespetadong ehekutibo sa kasaysayan ng Philippine television broadcast, ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pangunahing pilar na nagpapatakbo sa tagumpay ng network. Ang balitang siya ay posibleng humarap sa investigasyon at pansamantalang pagkakait sa kanyang tungkulin ay nagpakita lamang kung gaano kalubha ang pagkabahala ng lupon ng mga direktor sa nangyaring kapabayaan sa pampublikong imahe ng network. Sa kabila ng lahat ng mga kaguluhang ito sa opisina ng mga ehekutibo, ang mga taga-subaybay ng It's Showtime ay patuloy na nag-aabang araw-araw upang makakita ng anumang pahiwatig sa kilos at galaw ng mga hosts. Ang bawat salita, ngiti, o galaw ni Kim Chiu sa entablado ay binabantayan at sinusuri ng milyon-milyong manonood sa buong bansa. Ang ilang mga nakakapansin sa mga detalye ay nagpahiwatig na mayroong kakaibang lamig at pag-iingat sa mga eksena ng programa, na tila nagpapatunay na mayroong hindi ordinaryong kaganapan na nangyayari sa likod ng mga kamera at sa mga pribadong silid ng pamunuan. Habang lumalalim ang gabi at nagpapatuloy ang mga lihim na pagpupulong sa corporate headquarters ng Kapamilya Network, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga teorya mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang krisis na ito ay nagbukas ng mas malawak na talakayan ukol sa responsibilidad ng mga media networks sa mabilis na pagwawasto ng mga maling balita sa modernong panahon ng digital information. Nagpakita rin ito ng matinding epekto ng online rumors sa totoong mundo ng negosyo, pananalapi at korporasyon. Sa pagtatapos ng ating pag-uulat para sa araw na ito, nananatiling bukas ang entablado para sa mga opisyal na panig ng lahat ng mga sangkot na personalidad at ng mismong pamunuan ng Kapamilya Network.
Ang buong bansa ay patuloy na maghihintay sa opisyal na pahayag upang tuluyang matapos ang mga haka-haka, malaman ang katotohanan sa likod ng mga balita kay Kim Chiu, at matukoy ang tunay na estado ng pamamahala ni Cory Vidanes sa kumpanya. Manatili kayong nakatutok para sa mga susunod pang mga kaganapan sa patuloy nating pagsubaybay sa kontrobersyal na balitang ito.